May impormasyon po na dawit ang ilang pulis, maging ang isang female celebrity. Ano po ba ang katotohanan dito, Yusek? It's part of the ongoing case build-up and investigation yan, um, Cheryl. I'm sorry, we cannot commit dahil live investigation yan. Yun pong sinasabing mga pulis at of course we cannot name names ano po at sinasabing female na celebrity, ito po talaga ay sinabi ni alias Totoy. It's subject to verification. Okay. So talaga pong binention po niya yan at So, naku po, may pag-asa pa pala talaga na hindi po makulong, hindi makasuhan, o hindi po mabigyan ng hustisya itong ating mga kababayan na umaasa po sa hustisya na hatid nitong si alias Totoy. Nagkaroon po ng kumbaga pag-asa ang mga kababayan natin patungkol po dito sa kaso ng mga sabungero. Dahil nga po sa paglabas ni alias Totoy at sinabi nga nito ni alias Totoy na alam niya lahat. Siya ang susi sa lahat ng mga pangyayari na ito. Actually, meron pang 4 na lumabas at ito po ay humihingi din ng protection sa DOJ. Kaya lang, dahil po sa bagal ni alias Totoy na lumutang magpakita sa DOJ, sa PNP, alam niyo yung parang nakabitin na naman sa alanganin ng ating mga kababayan dahil katulad niyan. Di ba? Ngayon po, spekulasyon lang talaga. Talagang napakaraming spekulasyon. Mga kanetizen natin, mga kasokmed natin, mga ka-YouTube natin, mga katropa pips natin, hindi po talaga pa napipinpoint kung sino talaga itong female celeb. Lagi nilang sinasabi, lagi nating nakikita sa comment section, si Greta yan, si Gretchen yan. Pero, hanggat eto nga pong si alias Totoy ay hindi po lumalabas at hindi po pinapakita ang mga hawak ng ebidensya, wala po, wala. Kahit itong sinasabi ng ating mga kanetizen na si Gretchen yan, malabo pa po sa sabaw ng pusit. At sa tubig ng Taal Lake, etong kaso ng pagkaka-involve ng isang female celeb. Malabong-malabo pa po, wala pang kalinawan. Maaring nakapagbigay dati ng mga salita etong si Gretchen, pero 'di ba, hindi naman nga po 'yun magiging kumbaga maihaharap sa korte. Hindi naman pwede sabihin na ano ito si Gretchen nagano yan, nagsalita dun sa Senate hearing ni Bato de la Rosa, ginigisa si Atong Ang, kino-question niya si Bato, nagpasikat, nagpabida-bida, kino-question yung relo. May kinalaman yan, hindi pwede yung ganun. Yan po ang ginagawa ng DOJ, di ba? Ang kailangan po kapag mga ganitong case build-up ay airtight. Kapag sinabing airtight, walang makakalabas na hangin. Ibig sabihin, talagang oblong-oblo. Talagang ito po ay, kumbaga, swak na swak sa banga itong sinasabing female celeb. So sa mga tropa pips natin dyan, mga kanetizen natin dyan na etong kumbaga napag-i-speculate, na pag-iisipan na si Gretchen Barreto etong female celeb, medyo ano pa po tayo, medyo hindi nga natin masasabing 50-50, hindi masasabing 60-40, parang 99 and 1 pa rin. 99% na hindi pa din makakakuha ng hustisya ang ating mga kababayan, at 1% pa lamang ang kumbaga yung speculation ng mga kanetizen na si Gretchen Barreto yung female celeb. Parang ganun po. So ito po yung buong report na patungkol po dito sa interview kay Yusek, Yusek po ng DOJ, patungkol po dito sa update sa mga mga patungkol po dito sa update ng mga sabungero. Ngayon po, sinabi rin po dito sa update na ito na
talagang sisisirin po. At hindi pa po hindi pa po nabuo yung kaso ng yung isang kaso. Kumbaga ano pa lang, kidnapping pa lang po yung kaso na naiisip dito o nabibuild up dito. So wala pa po yung pinaka main na kaso na kailangan pong maisampa o mabuo. Kumbaga teorya pa lang, kaya lalaliman pa po ang investigasyon. So panoorin po ninyo itong update na ito dahil dito po maliliwanagan ang ating mga kababayan kung gaano kakomplikado ang issue na ito ng mga sabungero. Umaapila ang mga kaanak ng mga tinaguriang missing sabungeros na magsagawa na ng diving operation sa Taal Lake. Ito ay kasunod ng ibinunyag ng whistleblower na si alias Totoy na inilibing ang mga bangkay sa nasabing lawa. Kaugnay niyan at iba pang isyu magkakausap natin si Department of Justice Undersecretary Raul Vasquez. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Vasquez. Salamat po sa oras. Magandang tanghali din sa iyo, Cheryl. Magandang tanghali din mga tagapakinig at manonood. Ayun nga po ang apila ng mga kaanak po ng mga missing sabungeros. Kailan po ba maaasahan na magkakaroon po o matitignan, mache-check po sa Taal Lake o magkakaroon ng diving operation sa Taal Lake para matignan kung talaga bang totoo yung sinasabay nito pong si alias Totoy? Yung mga revelation ng witness na yan, na ang alias Totoy na yan, ay subjected ngayon ng case build-up namin. Verification din, cross-verification, para masigurado natin yan ay may suportado ng ebidensya talaga. At yan ay titignan natin yung posibilidad na magkakaroon nga ng search operation para kung may makita mang mga remains doon sa Taal Lake. So, para po maging bahagi ito, or sabi nyo nga po, it's part of the case build-up, di ho ba makakatulong kung talagang magsasagawa po ng diving operations po dito sa Taal Lake? Kung totoo nga ba, or dapat paniwalaan itong mga sinasabi ni alias Totoy po, Yusek? Alam mo, maraming mga pieces of evidence na nabanggit dyan at yan ay bine-verify namin ng pati yung NBI at yung mga police. Yung issue na magkakaroon ng diving or rescue operation or search operation, yan ay isang bagay na napaka-technical dahil yung Taal Lake na malalim at dahil sa dami na nang nangyari sa mga nakaraang panahon, nagkaroon ng volcanic eruption ng Taal volcano. So, maraming issue tungkol sa bagay niyan. And nung kine-check namin, tinitignan namin sa mga Coast Guard at saka pati na yung mga expert divers natin kung ano ba yung posibilidad na magkakaroon tayo ng mas malalimang technical verification or scientific investigation dyan. Dahil maliban kasi sa sinasabi, kung merong mga dokumento at merong mga corroborative witnesses or evidence pa, yun ang tinitignan natin para hindi lamang tayo umaangkla or tumatayo ayon sa sinasabi ng alias Totoy. Kung doable pa rin ba kung sakali man yung sasagawa ng diving operations, Yusek? Yes, Cheryl. Tama ka dyan. Very hopeful kami dahil sa tagal ng panahon na nakaraan, madami nang nangyari. Although, ang normal, sabihin natin na medyo pangit lang pag-usapan, dapat yung kasing mga ganyang klase, baka kung ano nang nangyari sa laman ng tao, baka buto na yan at tabunan na. Hindi natin alam. Kaya, ang importante ay gawan natin ng lahat na pwedeng magawa. Kaya nga ang isang aspeto na tinitignan natin ay yung forensic investigation to. Hindi natin kasi kakayanin na tayo lang. Kaya nanghihingi kami ng tulong sa mga expert witnesses, hindi lang sa magdadive, kundi pati na rin yung mga forensic scientists para makatulong sila na mag-imbestiga sa bagay na to. Ito pong mga sinabi ni alias Totoy, gaano ba ka-credible itong si alias Totoy din po para po sa DOJ?
medyo credible talaga kung credible ang pinag-usapan kasi kasama siya eh. In November 2022, we Kasama siya eh. Kasama po saan? Let's put it that way na lang kasi ongoing na yan, Cheryl, no? Mahirap pangunahan kung ano yung sistemang gagawin dahil nga siya din ay kasama din sa kaso. So, since meron kasama siya sa kaso, kailangan mo nang ayusin para siya magiging testigo ng ating gobyerno sa kasakali. Yung pong sinasabi yung credibility at kasama siya kasi ay kung titingnan po natin yung mga initial na mga details na ibinigay niya at ibabangga sa mga nakalap na investigasyon at ebidensya po ng DOJ ay may mga pagtutugma talagang malakas po. Kapani-paniwala. Kung pinag-uusapan meron. Opo. Alright. Oo. Kaya nga kami naman, we are doing this with great care, ano? Kasi mahirap yung papasok ka sa isang bagay dahil napakalalim itong problema ito. This is a criminal syndicate na involved. Yun din ang turing ng ating sekretaryo, ng ating kandidat, Boying Remulla, na parang criminal syndicate ito. Kaya titignan natin ng malaliman at hindi lamang kang mag-rely sa sinasabi ng isang tao sa kadahilan ng pwede kasing bumaliktad eh. So, sa kailanganin nating maliban sa sinasabi ng isang testigo, yan ba ay suportado ng ibang pieces of evidence that would support that statement? Kung meron bang real evidence ba yan? May scientific evidence ba yan? Kung sinasabi niya, merong tinapon doon. Kung may makikita ko tayo ngayon na remains ng tao doon sa sinabi niya, perfect. Malibang... So yun ang challenge sa atin, Cheryl, at sana magtulungan tayo. Kami ay nanghihingi din ng tulong sa buong madla, sa lahat ng ating mga kababayan na sino man ang merong alam dito, malamang sana tumulong sila sa amin at kami naman ay handa sa pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng Witness Protection Program para sila ay mabigyan ng hustisya yung pamilya ng mga missing sabongeros na to. Maliban po kay alias Totoy na kasama po itinuturing na isa sa mga suspect, wala na hubang iba pang gusto pa magbigay ng iba pang detalye? Gaya ng sabi ko nga kanina, sabi ko sa iyo kanina, Cheryl, this is a live investigation. So, case build-up and counter verification, and we are trying to analyze other pieces of evidence through the use of the law enforcement instruments ng ating gobyerno, no? NBI, police, etc. Yusek Vasquez, may tinutukoy ng mastermind dito po sa likod ng mga pagkawala at may impluwensya raw ito kahit hanggang sa judiciary. Paano po pinangangalagaan ng DOJ yung integridad ng kaso? Napakalaking balakid sa ganyang bagay, ano? Pero kami naman, trabaho lamang ito, Cheryl, no? We are not deterred by, or we don't have to worry too much about the possible consequences dahil yan ay sinumpaan namin trabaho. No matter who would be charged, as long as the pieces of evidence would point to a certain group or a certain person, then we will prosecute them to the fullest extent of the law. The fact remains that we are at the stage that we are trying to gather evidence in order that we would be definite that whoever we will be charged would have a reasonable certainty of conviction kasi may prima facie evidence against them. May impormasyon po na dawit ang ilang pulis, maging ang isang female celebrity. Ano po bang katotohanan dito, Yusek? It's part of the ongoing case build-up and investigation yan, Cheryl. I'm sorry, we cannot commit dahil live investigation yan.
Yun pong sinasabing mga police at of course we cannot name names ano po at sinasabing female na celebrity, ito po talaga ay sinabi ni alias Sotoy. Multilateralism work better for us all. It's subject to verification. With greater Okay. So talaga pong binention po niya yan at bine-verify pa po. Sabi niyo pa for verification pa. Everything that we are doing were information or leads that were gathered from him based on the documents that he submitted or the information that he relayed to us. And we are trying to piece all these pieces of evidence in order to see what kind of criminal activity or activities were committed and how long, who were the victims, how many victims, and so on and so forth. Because for all you know, the numbers that we may be facing right now may not be the true numbers. Because this may be impunity of the highest degree. Yun pong noong sinabi ni alias Totoy itong mga police at isa pong female celebrity. Talaga sinabi po, nabanggit niya yung mga pangalan na ito at talaga po bang nakaharap niya? global crisis in inequalities. Subject to verification yan kasi madaling magsabi eh. So we will see if there is evidence to that point. Kasi it's easy to assert and ang problem natin dito, Cheryl, alam mo yan, pati kang investigator ka, police investigator and newspaper person. You know very well na yung allegation cannot stand scrutiny in court. It cannot be the subject of conviction later on. So we are very, very careful because we don't want anybody to be unduly charged and to be held to court for weak or speculative pieces of evidence only. Pero ano po ang naging reaksyon ng DOJ nang masabi itong mga pangalan na ito? This mastermind, this female celebrity, ito po mga pulis na ito, na bigla pa ho ba ang DOJ or talaga po masasabi naman natin na talagang kilala sila sa mundo ng sabong? Human rights actions and programs. Magandang question yan. Basta masasabi ko lang ay part ng investigation yung lahat na nangyayari ngayon. Pero yun nga po, kilala po sila sa larangan ito, sa industriyang ito. This technical cooperation Well, nagbanggi siya ng mga pangalan na kilala. So, tinitingnan natin. Kasi madaling nga magbigay ng pangalan at madaling maggumawa ng storya. At yung storya kasi, pwede kasing maglubid-lubid din ng isang tao. Lalo na siya kasi ay kasama sa isang kaso ngayon na may heinous crime din. Kasama siya doon sa kidnapping charge na yun. Kasi kidnapping pa lamang yan sa kadahilan ng hindi pa natin nakikita yung body. So wala pang corpus delicti na tinatawag. So it's just kidnapping pa lang yung charge na yan. Well, we're running out of time pero with this po nabigyan ng pag-asa, nabuhayan ng pag-asa po yung mga kaanak nitong mga nawawalang sabongero. Nasaan na po tayo na mabigyan? Gaano pa tayo kalayo na para mabigyan ng hustisya itong mga biktima? Alam mo, medyo matagal na yung kasong yan eh. Pero hindi namin binitawan yan. May mga ibang naghabla dati na bumaliktad na kasi nakausap or whatever, no? Nag-usap sila, may compromise, etc. So ang naging bagsak niyan, nag-retract sila. Wala nang magpapafile. Pero may mga iba na tuloy pa din. At kami naman sa DOJ, kahit na nagkaroon kami ng mga problemang ganoon, tuloy yung kaso at may mga pending cases ngayon na meron kang nagkaroon ng development. Alam mo siguro naman yan na may warrant dati, tapos nakakansela yung warrant, pero itong pinakahuli, di-reverse na ng Court of Appeals yung grant ng bail ng yan. At any time, siguro pwede nang maglabas ulit ng panibagong warrant sa pares sa bagay na to. Pero yan ay aspeto lamang ng
legal development sa lahat. Kasi nga, We mentioned the overtaken by events na to kung sakasakali na lumaki na ng lumaki, hindi na ito ngayon yung issue lamang ng kidnapping kasi lalaki na yan. Pag makita yung bad of our bail guidelines. kidnapping with murder, or kung madagdagan pa kung ilang katao yan, sino yung mga tao, pangalan, etc. Kaya napakalaki itong challenge sa ating gobyerno at yan ay isang bagay na hindi namin tinatakbuhan. Inalabanan namin yan sa limitadong resources natin at ang isang bagay lamang na masasabi natin yan, Jerry, kahit na may mga pagkakataon dati na yung mga kaanak mismo ang tumatalikod na at maayaw na, ang DOJ ay we remain true and faithful and we stayed the course in order to serve justice and to make sure that justice be served upon the victims and their families. Excellency. So, dyan po sa interview na yan, atin pong napagtanto na wala pa talaga. Kumbaga, katiting pa lang ang liwanag na nakikita para po dito sa mga sabungero. At kailangan po talaga na si alias Totoy ay kumilos na. Kumbaga, nasa kanya na yung bola eh. Diba? Nasa kanya na yung bola. Siya na ang nagdi-dribble, siya na ang magdadrive, siya na ang kumbaga titira papunta sa goal. Papunta sa basketball shoot na yun. Para ma-shoot na yung basketball. Diba? Nasa kanya na eh. Kaya lang nababagalan po tayo. Hindi alam ko, hindi biro, hindi po madali ang gagawin ni alias Totoy. Pero diba, ayon sa kanyang mga pagsasalita, siya po ay gagawin niya ito para maitama ang kanyang mga pagkakamali. So, ito na po yung pagkakataon na yun. Diba? Kailangan mo ng umaksyon, kailangan mo ng gawin ang nararapat alias Totoy dahil nakasalalay din dito ang iyong kalagayan. Baka mamaya ikaw, eto, hindi naman natin gustong mangyari to. Baka mamaya po siya ay kumbaga matagpuan. Imposibleng hindi po siya pinapahanap. Kung matagpuan po siya, 'di ba? Tapos na ang kwento ni Totoy. Wala na. Parang pinahype lang tayo, pinasabik lang tayo sa hustisya, tapos biglang mawawala lang. 'Di ba? Na parang hindi na matutuloy. 'Di ba? Masasaktan po lalo ang ating mga kababayan na umaasa dito sa gagawin ni alias Totoy na paglabas. Diyan ako nababagalan. At dapat niya kagad kumilos dahil nga po iniisip ko baka mamaya kung talagang makapangyarihan at maraming pera ang kanyang isisiwalat na mastermind. Siyempre alam na nung tao na 'yun. 'Di ba? Alam na nung tao na 'yun na ako 'yun Teka, pahanap ko 'to. 'Di ba? Ipatrabaho ko 'to. 'Di ba? Kaya para kay alias Totoy, gawin mo na yung dapat mong gawin. Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa dahil sigurado naman ako, aalagaan ka ng DOJ, aalagaan ka ni General Torre, poproteksyonan ka sa abot ng kanilang makakaya at talagang yung masasabi natin na lahat ng Pilipino ay nakabantay dito at gustong-gusto na mabigyan ng hustisya ito pong ating mga kababayan na nandoon nga daw po sa Taal Lake. Di ba? Tingin ko ang DOJ ay talagang pinaghahandaan na ang pagpunta doon sa Taal Lake. Inaayos na nila. Si alias Totoy na lang ang kulang eh. Di ba po? Para mas maging solido, airtight ang mga kaso na binibuild up, mga kaso na inaayos, mga pag-iimbestiga na gagawin. Tingin ko nga, dapat din siguro bantayan kung saan yung area ng sinasabi dun sa Taal Lake, di ba? Bantayan para talagang wala na pong kawala kung sino man po ang mga involved dito, di ba? Bantayan nila yon, asikasuhin nila yon, maglagay ng mga tao doon, di ba? Para talagang hindi na po baka mamaya may maon ng mga diver doon, baka mamaya may maon ng kumuhad ng mga nakatago doon. Di ba? Kung nasa 100 yung nandoon, paano kung iahon?
'Di ba? Puntahan nila at linisin yung lugar na yon. Hindi po malayo dahil kung talagang maraming pera po yung sinasabing mastermind, kayang-kayang gawin yun. Walang imposible basta may pera. 'Di ba po? Kaya alias Totoy, sana stand up at pangatawanan mo itong mga sinabi mo at ibigay mo ang hustisya, ang liwanag para sa mga kababayan natin na nasaktan dito po sa nangyari na issue na ito sa mga sabongero. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo, Mama Chup Chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Salamat po.